Eksklusibong nakakuha ang GMA News ng ilang bahagi ng investigation report ng National Bureau of Investigation kaugnay ng madugong operasyon sa Atimonan, Quezon noong nakaraang Enero. Base sa salaysay ng mga sundalong kasama sa checkpoint, kakaiba raw ang ikinilos ng ilang pulis sa operasyon. May report si Emil Sumangil. Matapos ang mahigit isang buwan mula nang mangyari ang madugong enkwentro sa Atimonan, Quezon, nabuo na ng NBI ang kanilang report ukol sa nangyaring karahasan. Ang ilang bahagi ng mahigit 300 pahinang report nakuha ng GMA News mula sa isang source na pinagdaanan nito. Batay sa report, unang narinig ang mga putok ng baril mula sa mga SUV ng mga suspect. Agad gumanti ang mga tauhan ng PNP at sundalo. Matapos nito, nakita nila ang isang intelligence officer na si Police Senior Inspector John Paulo Vivas Caracedo na kinuha ang baril ng mga namatay na pasahero ng mga SUV at pinaputok sa ere. Ang mga ginamit niyang baril, ibinalik niya sa mga SUV at inilagay sa tabi ng mga nakandusay na pasahero. Isa si Private First Class Alvin Roque Pabon sa mga testigo at nasa checkpoint na mangyari ang barilan. Anya, binasag daw ng team leader ng Army Contingent na si First Lieutenant Rico Tagure ang bintana ng isang SUV, tsaka raw binaril ni Caracedo ang isa sa mga nasa loob ng SUV. Hindi nakalagay sa report kung buhay o patay na ang kanyang binaril. Nakita rin daw si Caracedo ng ilan na may kinuhang bag mula sa loob ng mga naturang SUV. Dati may bali-balitang may dala umanong pera ang nasa loob ng SUV. Mula nooy sinibak na sa pwesto si Caracedo. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Police Senior Inspector Caracedo. Ipinadaan namin ang hiling na ito kay Police Superintendent Ansel Marantan. Sabi ni Marantan na kausap niya si Caracedo na pinayuhan daw ng kanyang abogado na huwag munang magsalita. Nasagot din ng report ang issue tungkol sa mga tinamong sugat ni Police Superintendent Marantan sa nangyaring engkwentro. Pinagdududahan kasi ng ilan na self-inflicted ang kanyang mga sugat. Batay sa report ng galing ang balang tumama kay Marantan mula sa mas mababang posisyon. Kwento ng source, hindi raw self-inflicted ang tama ng bala kay Marantan. Posibleng lang galing ito mula sa lugar kung saan natagpuan ang dalawang bangkay na nakita sa kanal sa labas ng dalawang SUV. Patuloy na nagpapagamot ngayon sa PNP General Hospital sa Camp Crame si Marantan. Muli niyang iginiit na shootout talaga ang nangyari at mga gun for hire ang sakay ng dalawang sasakyan. They fired upon me first. I was gunned down and that triggered the shootout. I was brought to the hospital for immediate medication. Sumama naman ang loob ni Marantan sa ulat ng Philippine Daily Inquirer na sasampahan ng murder ang grupo ni Marantan. Hindi ko ako masamang tao, hindi ko kami masamang tao. It just so happened na ang mga na-encounter ho namin ay mga hardened criminals. Yung mga nakasakay ho doon ay may mga criminal. Some of them have criminal records, some of them have warrants also. Pero ayon sa kapatid ni Vic Seaman, isa sa mga biktima, nararapat lang daw ang pagsasampa ng kaso. Siyempre masakit din sa pamilya. Nakita mo yung mga kapatid mo o kaanak mo na araw-araw silang pumapatak ang luha. Dahil sa, alam niyo naman, sakit talaga yun, na namatayan tayo ng mahal sa buhay. Tiwala raw silang gagawin ng otoridad ang lahat upang makamit ang inaasam na hustisya. Emil Sumangil, GMA News.